Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga mandirigmang Aries? Let's see kung anong bago, kung anong paulit-ulit, kung anong pinaggagawa nyo. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Love, life, career, relationship, kabuhayan, kaperahan, promotion, recognition, relationship, mga connections. Let's see kung anong guidance para sa ating mga Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Let's see kung ano meron para sa mga Aries. Ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles11. Alright? Any messages other than that account, huwag pong i-entertain. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Ang ating mga crystals, PM lang, I can still give you the promo price. Aries. Manifest, 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 manifest. Trying to make a decision, pamilya, relasyon, marami kang gustong gawin. You wanna make like a big decision. Like, gusto mo pa ba itong kasal na to? Meron ka bang gustong i-cut off sa family? Merong isang sitwasyon that involves a close family relationship, asawa, pamilya, na nagbigay sa'yo ng paulit-ulit na disappointment at iniisip mo kung tama na ba talaga, kung tapos na ba talaga. Okay? Iniisip mo na parang magkakausap pa ba, bibigyan pa ba to ng effort at kung ano man, but very confident ka na magre-reach out ang person na to sa'yo. Naghihintay ka lang ng opportunity, like if ever, no, paano ba magkaroon ng pag-uusap, apology, reconnection, reconciliation. Meron ka ring hinihintay na biyaya, financial blessings, at kumbaga nakaabang ka lang sa bintana. Okay? You feel certain about this good news, conversation, at balita tungkol sa pera. Okay? This is pinaghirapan or may confirmation na darating. Okay? You're trying to move forward sa mga sitwasyon na alam mong hindi ka naman magkakaroon ng victory dito. Pagod ka nang ipaglaban ng isang sitwasyon na to. Pagod ka na ring mag-explain. Pagod ka na ring sabihin why you feel hurt about a certain situation. You're trying to heal kabuhayan, kaperahan, relasyon. And I feel meron kang isang tao lang na like, meron kang isang favorite person or trusted person na napagsasabihan mo ng mga issues tungkol sa mga minamanifest mo na bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. You feel so disappointed sa isang connection, sa isang sitwasyon because walang pagbabago but you're patiently waiting na sana mahil pa, maayos pa, mag-transform pa. Makuha mo pa yung blessing na gusto mo. Good news. Right now, may mga bagay na nakaka-disappoint sa'yo pero sabi mo ayaw mong pag-usapan at sabi mo pagdating sa trabaho, relasyon, lahat ng alam mo at kaya mong pwede mong ibigay para maging maayos to, gagawin mo naman. They're trying to avoid conflict. The feminine is trying to avoid conflict with the masculine at ganun din yung masculine sa connection na to. Sabi niya ayaw niya ng conflict but this is like a best effort with what you both know at mga taong nasa paligid mo with the best effort of what they know how or with the best effort of the wisdom that they had at the moment. Yun naman, okay? I feel best effort naman ng lahat to. Kung may misunderstanding, hopefully, 'di ba, soon maayos pa. Nagkaroon ng betrayal tungkol sa kabuhayan, kaperahan, pamilya, and parang there's like lack of reciprocity pagdating sa mga love na binibigay mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Let's see, ano to? To heal your heart chakra, to have harmony sa mga taong nasa paligid mo, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Manifesting abundance, the yellow and happy crystal, Brazilian citrine. Okay? For manifesting protection and
Juju, Evil Eye, Madagascar Black Tourmaline, the Protection Crystal. Okay, okay. So, what is this? What is this? May mga bagay na nilet go ka na. I feel nagkaroon ka ng like introspection kung saan ka nag-invest. This could be a relationship, sitwasyon sa buhay mo, pwede ring kabuhayan, kapirahan. May mga mahalagang bagay sa'yo. Okay, pagdating sa trabaho, pagdating sa kabuhayan, kapirahan, I feel nakapag-invest ka sa isang negosyo, trabaho, at parang naramdaman mo, parang nasayang lang yung time mo sa pag-i-invest mo sa career na to or trabaho. Okay? Meron din mga situation sa buhay mo na nile-let go mo na, and also this is like a very transformative, no? An old version of yourself nile-let go mo na kung hindi mo naman nakikita na makakabuti pa to sa future self mo. Okay? There's an energy here, sabi ng feminine, na parang hindi na rin naman niya nakikita ang future niya. Marami na siyang doubts about continuing a relationship sa kanyang masculine. Okay? I feel tong feminine na to, tong queen energy, na parang masyadong na apektuhan, no? Yung motivation, yung self-worth mo, yung focus mo sa pagiging productive sa sarili mong buhay because of mga challenges sa buhay, sa partnership, sa relasyon. Okay? Napakaraming misunderstanding dito, but I feel nagturo naman sa'yo ng napakaraming lesson ang sitwasyon na to. Okay? I feel for some of you na parang nandun yung mommy energy here, nagkakaroon na rin ng energy of like, yung pagiging overprotective, na parang hayaan mo na, you have to release these kids sa wild para matuto sila. At meron ka rin mga learning and unlearning na ginagawa, feminine, tungkol sa like, kung ano yung parang naging like beneficial or doable nung time mo, parang nagkakaroon ka ng realization na parang hindi na siya fit yung ganong klaseng upbringing and beliefs sa mga anak mo. Okay? At sa magiging anak mo. Something like that. Recent past, nagkaroon ng mga disagreements, hindi pagkakasunduan sa partnership, sa person mo, business or love. So may prayers and manifestation ka, sana itong person na to na mahalaga sa buhay mo ay maging mas okay na kayo. This involves family, kontrata, negosyo, or organization. Parang mayroong purging to do na parang nagkakaroon ka ng realization na kung sino yung mga dapat bitiwan at kung sino pa yung dapat ilaban ang connection mo with these people. There's a masculine in this connection na parang nahihirapan siya, to be honest. May mga pangako din siyang hindi natupad na nagdadala ng disappointment sa feminine. May pagka-manipulative magsalita ang masculine na to. Maraming pangako, maraming plataforma. Because the masculine is not certain kung ano talaga yung gusto niya, kung ano yung plano niya, kung saan siya patungo, sinong isasama niya. At kapag ang masculine, who is the leader of the relationship, ay hindi alam kung saan papunta, maliligaw talaga ang buong barangay. Okay? Your person, marami siyang iniisip. Maraming sleepless nights. Dahil gusto ng person mo na magkaroon kayo ng kasunduan, I feel, no, this is on the side of the masculine. Iniisip din naman nung masculine na paano ba kayo magkasundo. Pagod na rin siya sa away. Meron kang mga doubts kung meron ka bang kailangang kausapin, mag-apologize, may tao bang dapat mag-apologize sa'yo, if ever may mag-reach out sa'yo, ready ka ba, papatawarin mo ba, something like that. Okay, it's either ikaw yung makakatanggap o ikaw yung magre-reach out, something like that. Ready ba talaga? May mga trust issues sa relationship na to. Okay? Minsan naisip mo nga, parang kung may trust issue sa relationship, no, na parang i-message mo kaya tong taong pinaghihinalaan mo na ini-entertain ni masculine. Pero sabi mo, para saan pa? Porke? Parang i-stoop down mo lang yung level mo dito sa energy ng third party na pumapatol sa person mo. Sabi ng feminine. Okay? Kung may pinaghihinalaan kang third party na babae dito, iniisip mo, ano? Like, wala naman sa kanya commitment. Very traditional. But na-hurt ka pa rin. But I feel binibreadcrumb ka nung person mo.
Sabi mo, hindi naman sa kanya ang trono, ikaw naman ang official partner, feminine, but na-hurt ka pa rin. Definitely. Okay? Until the end of the year, nandyan pa rin ang mga resentment, mga tampuhan, mga mabibigat na issues na dapat na-resolve. But I feel, no, until the end of the year, magkakaroon ng pag-uusap. But magiging atras abante, I feel magpapakiramdaman, mapagkakatiwalaan ba, okay na ba talaga, pinaplastic ka ba, or nagsasalita lang ba para tumahimik ka and then eventually babalik din sa dating same old toxic cycle na na-hurt ka. There's a masculine in this connection na parang gusto naman ikaw kausapin at maging natapusin na yung mga resentment, yung mabibigat na energy. But I feel inihintay para safe. Safe ka na. Para safe daw yung masculine. Hinihintay niya na si feminine ang unang mag-reach out. Para daw safe na safe, may victory. Ibig sabihin, willing and ready na rin si feminine. Tama naman yun. Pero masculine, ikaw yung may leadership here. Bigyan mo lang siguro ng konting hi, hello si feminine para, warm up, kumbaga warm up. Okay. This is an Aries energy. Meron pa rin talaga, something has to change. Hindi kasi pwedeng paulit-ulit ng usap, reconnection, reconciliation. May mga false promises dito at maraming pangako na hindi natupad. Andito pa rin yung paulit-ulit na hurtful actions. But I feel Aries, ikaw na yung gagawa, if nasasaktan ka ng tao na to, ikaw na yung lalayo. Kung paulit-ulit na false promises at niloloko ka, ikaw na yung magka-cut off ng sarili mo sa sitwasyon. But I feel, bibigyan mo na naman ng benefit of the doubt ang masculine na to. Totoo namang love ka niya. Gusto ng masculine na magkaayos kayo. Kaya lang, hindi ganun kadali yung transformation, hindi ganun kadaling magbago. So, maaaring may nakikita na naman ako dito na maaaring na namang magkamali or the feminine would assume na sinadya ang pagsisinungaling at niloko yung betrayal energy, okay? Because ang nakikita ko kasi dito, gusto naman ng masculine na umayos. But ang nahihirapan siya yung commitment, hindi buo eh. Hindi buo. Pag nahihirapan umaatras, bumibitaw sa pangako, kapag tinatamad, hindi na niya tinutuloy. Kapag nagiging kampante na okay na ulit si feminine, patawa-tawa at paakap-akap na ulit sa kanya, bumabalik sa dating ugali. Hindi dapat ganun eh. Yung panunuyo and change behavior should not be limited doon sa panunuyo stage. Kasi kaya ka tinanggap masculine because nakita ng feminine that you're trying to make things work out. Ngayon, kung gagawin mo lang to na parang ticket for you na makabalik sa buhay ni feminine, and then eventually, kapag nagkabati kayo, bumabalik ka sa dati, walang mangyayari. Nagsasayangan lang kayo ng panahon. For mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Wala. Kung paglalaruan mo lang na parang if this is like a power play na parang napaniwala ko na naman si feminine, andyan na naman siya, sabi ko na babalik din yan love na love ako niyan. Okay? Hindi tatagal eh. Or kung tumagal man, this is like a relationship that is founded on regrets and hurtful memories. Alam mo ba yun sa dulo na parang ang pangit, di ba? Kasi it's either bibitiwan nyo rin ang bawat isa eventually or sa dulo na pag tiniis nyo ang isa't isa sa dulo nung nasa rocking chair na kayo na parang puro galit lang because hindi nyo na-build yung happy memories nyo na dapat meron kayo, na dapat inyong nabibuild nyo di ba? Para sa pagtanda na marami kayong i-reminisce, magtatawanan kayo, yung mga happy moments together, yung mga travel, yung mga biruan, yung pagkain nyo as simple as pagkain nyo sa tapsihan, something like that. It doesn't have to be expensive, yung mga bagay na masaya. But, because of like lack of commitment to make things work out, dalawa lang yung nakikita ko if you stay together. It's either, if you choose this partnership, it's either maghiwalay din kayo anytime soon, or like you stay together but wala kayong masyadong mahanap na good memories every time na makita mo yung pagmumukha ng isa't isa. Your choice, alright? And that will be the Aries reading for the month of October. See you again in a few days for your
Bones reading. Bye-bye, Aries.